So next may i-share ako sa inyo, okay, another indicator para at least makatulong. Kasi price action alone na tinitingnan mo dito is sometimes hindi siya ganun kalinaw, okay? Kaya kailangan natin ng confirmatory or confirmation indicators. Okay? Okay, isa-isahin na natin yung 30 companies, no? Actually, bago tayo mag-jump doon sa individual stocks, tingnan muna natin yung lagay ng market. Okay? So, na-share ko sa inyo yesterday, no, na nag-consolidate yung market. Okay? By the way, yung ating time frame sa PSEI is weekly. Gawin natin one day yan. Kasi magkakaroon ka ng action, di ba? Pagka ang market is uptrend, okay, para mag-go long ka, mag-jump in ka na sa monitor mo na stock. So titingnan mo sa maliit or one day time frame itong PSEI, okay. Tapos pa nag-jump ka roon sa individual stock, titingnan mo siya sa weekly, mas better yon in my case, okay. So ayan, nagko-consolidate. Actually may nakita ko dyan na divergence, bullish divergence. Ito kasing price action, okay. Yung price action niya, guys, is yan, straight line siya, no. Pero pag tumingin ka sa kanyang RSI, okay, kasi dalawang i-compare mo dyan, yung price at saka yung stochastic, okay, yung naglalaro dyan sa level ng 50, okay, or yung 0. Kung ito yung 0 mo midline, naglalaro lang siya dyan, babatas lang siya dyan, okay. So ito yung ating momentum indicator, no. So tingnan mo yung momentum indicator mo, pataas siya, ayun. So some way magmi-meet siya, okay. Pagka kasi magmi-meet, nagkakaroon ng convergence, diba? So ito is bullish divergence, okay. Basta nagmi-meet yung price at saka yung kanyang RSI, okay. Basta nagmi-meet siya, is magkakaroon niya ng bullish divergence. Although hindi ganun ka strong, no. Kasi ang strong na setup is pa ganun, yan, ganyan yung price, okay. Tapos yung kanyang RSI or MACD is pa ganun, right? Ganyan. Meron namang isa pang partner, actually apat yan, guys, okay. Meron namang isang partner, okay, pababa naman, okay. Like for example, pababa naman itong price, dito natin gagawin na. Tapos yung yung RSI naman is straight, yan, naka straight line. So tatlong group niyan, no. So yung mga yan is yung tatlong group niyan is bullish divergence yan, okay. What about may pang-apat pa na group, okay. Yung pang-apat na group, this one, okay, yan, alright. Papataas yung price, okay, at sumusunod din yung RSI, papataas din siya, okay. O wala yan, may napansin ba kayo sa apat na grouping, okay. Actually hindi ito yung topic natin. Inom muna ng kape. Okay, natawa naman ako doon, naisingit tuloy ito bigla, okay. Share ko na sa inyo, okay, itong apat na grouping na yan, itong tatlo na yan is nagkakaroon ng bullish divergence kasi nagkakaroon ng convergence or na magmi-meet itong dalawang line na yan ng price at saka ng RSI. What about this one? Hindi siya bullish divergence. Why? Kasi hindi naman sila magmi-meet, okay. Actually is magkakalayo sila, okay. Punta na tayo sa ating individual stock. Ngayon pa lang, ito lang yung ating topic, okay, very important. Matapos kaya natin itong 30, punta na tayo sa number 1, AEV, okay. Although yung mga pagtingin ng bullish divergence niyan or bearish divergence is leading indicators yan, okay.
Like here, no, yung makikita mo yung slope niya is papataas itong ating RSI. Tapos ito is pababa. Okay, ayun na. Actually, parang nag-i-start na siya. Okay. Oh. So, lipat ka na sa weekly. Okay. Remember? Para makikita natin kung mag-jump na tayo or mag-i-invest na tayo dito sa Aboitiz. Kaya importante ito, makikita mo to, monitor mo at least one momentum indicator. Okay? RSI or MACD. Makikita mo kung galing sa taas, bumaba na siya doon sa from overbought, bumaba na sa oversold, tapos pumapanik na naman, lalo na paglampas na ron sa kanyang midpoint or 50. Okay? 50 line. So, kita mo yan, meron diyang indicator na nagsasabing mayroong divergence. Okay? Right? So, most probably is tumataas yan. Tataas yan. Okay? So, hindi mo kailangan mag-sell kung ikaw is nakabili ng AEV. Okay? Most especially undervalued itong stock na to. So, go lang. This is one of the blue chips. Pag may nakikita kayong magandang symbol or magandang signal, okay? Dahil blue chip ito is jump lang. Magdadag lang kayo ng inyong shares. Okay? Kasi wala tayong nakikitang negative pa. And yun nga, undervalued yun sa list mo. So yun ang unahin mong i-monitor. Natitingnan mo sa iyong price chart. Okay? Okay, lahat ng undervalued mo na unahin natin na. Firstly, yung AEV. Okay? Ano yung susunod na undervalued? ASIN. Okay. So, yung ASIN, okay, pag gumuhit ka ng iyong resistance dyan, actually itong resistance na to, no, yun, dapat dyan is mag-bounce siya, okay, actually nagkaroon na ng breakout dun ayun, kung siya is ayan, nagda-downtrend siya dyan, pagka kasi nag-uptrend, dito yung kanyang breakpoint yung breakout, ayun, nagkaroon na ng breakout doon, bumaba siya. Okay, so most probably dito yun magbabounce, especially nasa under malapit na siya sa under overbought. Okay, monitor mo lang yan, ASIN. Okay, third na undervalued, SM. Okay, SM. Looking sa weeklies, wala siyang nag-sa sideways siya so wala siya sa list natin. Hindi mo yan iladagdag sa list mo, kasi like for example here, paano ka guguhit, magkakaroon ka ng breakout para magdagdag ka support mo kung meron ka ng SM dati or tasama ka, sasakay ka sa SM. Ito ay yung mga peak na yan o yun yung ito, diyan ka sasakay. Okay, another peak, dito ka magbabay, another peak, ayun yung nagre-retest siya. Okay, tapos bumabalik ulit doon, ayun nagkaroon siya ng breakout doon. Okay, so, pero pagdating dito, nagkaroon na siya ng range na yan yan ang kanyang range, no. Dito is bababa siya pero bumalik siya. Okay, so most probably ang range niya is ito, ito. So you can say, pag lumampas siya dito sa 50, yung RSI, pwede ka mag-ride, pupunta roon. Okay? Tapos mag-sell ka na doon bago siya untog doon. Okay? Like, ganyan ang pag-analyze ko guys ng mga stocks. Okay? Next, undervalued natin is DMC.
Well, somehow nakakita ko ng bearish divergence. Okay? Ayun, pababa siya. Dito naman is pataas. Okay? Naghihiwalay siya. Okay? Hindi sila magtatagpo, walang convergence. So, this is the bearish divergence. Okay? So, you have to sell pagka bumaba na to sa 50. Mag-sell ka na dyan. Ang kanyang magiging support, okay? Where is yung support mo, guys? Eto. Ayan. Pag bumaba dito, ayan, stop gain ka na dyan. Wala naman ako nyan eh. So, kayo, baka meron kayo nyan, o mag-stop gain na kayo dito. Pagka bumaba siya dun. Okay? Next natin is undervalued. AGI. Okay? Alliance Global. So, understood mga undervalued itong titingnan natin, guys, ha. Tatapusin lang natin yung undervalued. Next, or half na yung nasa fair value tomorrow bago tayo mag-continue ng ating mga sharing. Okay? Wala siyang breakout pa, no? Okay. Like here. Wala eh. So, yung trend line mo eh. Yung trend line mo ang ayun, no? Doon siya galing. Dito ang kanyang support. Although may slide dito na papataas, So, again, that is bullish divergence. Pero, meron ka malaking candle dun. So, lagyan mo siya dyan ng resistance. Ito. Not unless nagkaroon ng breakout dyan. Okay? So, to be safe here. Okay, yan. Pwede ka na magsakay dyan. On this part. Okay? Or others, ang gagawin dyan, alam nyo, ang gagawin ng iba dyan is dito. Okay? Yan. Pag dito nagkaroon ng breakout, sasakay na sila. Okay? So, kung magkakaroon ng breakout dyan, may tiyak na breakout din dito sa mid line or 50 ng RSI. Tiyak na dito magkakaroon din ng breakout. Ayun, so pwede ka sumakay dyan sa AGI. Yan yung pagbabasa ng price action. Okay? Pero may katulong ka na rito yung RSI. Bakit? Kasi tinitingnan ko yung leading indicator. Okay? Yung mga divergence, bullish divergence and bearish divergence as your leading signals. Kasi ang makikita mo dito sa price action is late na eh. Parang yung magamit ka ng MA. Lagging indicator na siya. Alright? Although effective siya kasi hindi ka day trader. Swing trader ka to long-term investor. Kung kailan ka sasakay, diba? So, hindi ka pa sasakay dyan sa AGI, right? Ano next natin? Ito talagang bargain to. Kumbaga sa mababa pa to sa undervalued eh. JGS. Okay? Malapit na to. Malapit na tong magkaroon ng actually kailangan magkaroon niya ng range dyan na nagkakaroon siya ng consolidation tapos mag-change siya ng direction. Kasi ang direction niya ngayon is pababa, diba? Ayan, pababa. Okay? Pababa siyang ganun. Same here, no? Same. Pababa siya. So, we need to see na magkakaroon ng change of direction. Okay? So, nasaan yung iyong safest resistance na magkakaroon siya ng breakout? Okay? At least dalawa. Okay? Like this resistance. Okay? Baka maglaro siya pag ganun. Dito siya magkakaroon ng consolidation or sideways or wala siya munang trend. Okay? So, pag walang trend, wala kang friend kasi di ba trend is our friend, right? So ano yung friend natin diyan? Best friend mo yung uptrend, di ba? Sorry guys,
So wala pa sa GGS ha. Sa mga long term investors, swing trader din pwede. Monitor mo lang din, di ba? Hanggat wala pa. Converge. Sabi siguro gano'n lang palang bumasa ng stock. O, di ba? Converge. Ano ba nangyari? Double C. Yun. Ano kasi yung keyboard ko sa aking mic, so hindi ko nakikita yung mic. Tinatansya ko lang. Baliktad, hindi ko nakikita yung keyboard. Ang nakikita ko is yung mic. Actually this is like cup, no? So ito yung maaring ito yung handle niya. Okay, right? Gumawa na naman ng story. Yung story maaring ito yung handle niya. So nagkaroon na siya ng breakout doon. Okay, so itong Converge pala is mag-uptrend. Ayan na. As long na hindi siya bumababa dito sa 50 level, nag-stay siya rito, higher dyan, nagkakaroon siya ng uptrend. Okay, yun nag-breakout na roon So dapat magkaroon siya ng gap doon. Pag nagkaroon niya ng gap is magdidiretso yan papataas. Lakayin nga natin. Ayun. So wala siyang gap pa Okay. Right, alam niyo ba yung cap na yan? Tapos ito yung handle. Okay. So maganda yung wait lang natin yung few next week up to 2 weeks. Okay, this is weekly chart, no? Tapos sumakay ka pa nagkaroon doon ng gap doon sa breakout level na yan. Okay, ganyan kaganda ang kanyang signal. Anong tawag dyan? Price pattern. Okay, chart pattern niya. Yung head and shoulder, cup, pennants, yung mga ganun. Okay. Next natin, undervalued. Plus yung Converge is undervalued, no? So mga undervalued ang tinatapos natin ngayon. SCC. Okay. Teka, sisilipin ko na kung nasaan yung aking kamay. Yun. Mali ako ng pindot Semirara Mining. Okay. Oops. Parang nagkakaroon to ng parang meron tong bearish divergence na to. Okay, kasi naghihiwalay na yung kanyang direction basta hindi magtatagpo ang direction. Okay, leading indicator na yon na mag-change ng direction yung price. Okay, pag ganoon na to pababa na like galing dun tapos pumababa ng ganun nag-change ng direction. So ngayon pantay mo na siya pag bumaba ito sa 50. Yan. Okay, tapos nasaan yung pinaka mo dyan, yung pinaka like for example kung nakasakay ka sa Semirara, mayroon kang shares ng Semirara, kaya ka magte-take profit dyan kung nakaabang ka lang. Okay, pati itong mouse ko nagja-jump tingnan natin sa kanyang tingnan natin yung target mo kung naabot na yung 1 sa ating Fibonacci extension. Okay, actually hanggang dito pala siya, dito yung sa 39.25 pero bumalik na siya doon. Okay, so maaring bago siya mag-change ng direction, maabot niya muna itong 39.25 ganoon. Alright, so saan ka magsisell dyan? Dito sa line na yan below 31 mag take profit ka na dyan. Okay, ito na yung pinaka support line mo. Ayan, ito yan yung support line mo para maka take profit ka na hindi na siya magkakaroon ng further up. Okay, most especially is nagkakaroon dito ng bearish divergence alright, sa Semirara. Tandaan natin yan yan si
after 2 weeks. Okay? Actually, dapat mga 3 weeks or pwede rin a month bago tayo mag-review. Pero okay lang yan. Okay? Next na undervalue natin, SMPH. Kung may mga stock kayo na gustong ipatingin, comment nyo sa baba. Titingnan natin sa next sharing natin. Okay. So, ito is magulo, no? Magulo itong ating leading indicator. Okay. And yung ating nagkakaroon siya ng yung parallel channel niya. Okay. Yun. Ganun ang kanyang tagpo. So, maaaring papataas siya doon, tapos mahundog. Ganun na naman, bababa na naman siyang ganun. Okay. So, currently is nasa resistance siya ng channel niya. Ng kanyang range, nasa baba. Okay. Pero, remember, pagka gumuguhit ka ng ganyan, nasa mind mo pa rin yung kanyang support line, which is horizontal, kasi ito is like inclined, no? Inclined from vertical or horizontal. Pero ang kanyang support and resistance talaga is horizontal. Okay? So here, nasaan yung ating horizontal line? Yun. Okay? So, yan. Diyan ka mag support. Oh, nasa resistance siya, no? Pagka nag-resist siya doon. So, kailangan bumalik siya. Okay? It's like a false breakout pag bumalik siya. Pero kung hindi, is magkakaroon siya ng another below this channel. Magkakaroon siya ng another channel dyan. Okay? Up to this point. Ayun. Kunin mo yung previous from here. Review mo. Hanggang dito. Ayun, doon nakarating yan So, magkakaroon siya dito. Dito siya magko-consolidate. So, i-monitor mo lang yung SMPH mo na ngayon, okay? Because undervalued din siya, okay? Yung Bloom, okay, punta tayo sa Bloom. Okay, nasa BM. Yun. Bloom. Ba nangyari ito sa Bloom? Talagang bumulusok, ano? Actually, yung mga ganito is napakaganda ng kanyang opportunity, basta hindi siya mawawala sa blue chip. Okay? Ayan, pababa siya. And tingnan mo dito, nandito na siya sa area ng overbought. Okay? So most probably magkakaroon na siya ng reversal. Okay? Pero paano mo siya malalaman na may reversal? Dapat is yung mga yung volume dito, no? Malaki ang volume dito, tapos actually itong candle na to is reversal candle, pero masyadong maliit siya. Dapat at least ganito, ayun, or something like this. Okay, so ang laki pa ng candle na to. So wait muna natin yung other signal. Okay, mangyayari dyan is kung i-plot natin itong ating Fibonacci, okay? Tingnan natin kung naabot niya yung 1 niya. Naabot naman na. Okay? Naabot na yung pinaka-target kasi ito yung target mo So, next na kanyang support is this. Okay? So, bumubulusok, wala pa siyang indicator, no? Meron dito pero yung papataas na ganun. Okay? Ayan, Tapos dito is dito, okay, is pababa kasi weekly to, so mga ilang months yan, mga 3 months. Okay, so kailangan is bumalik siya roon dito, magkaroon siya ng breakout dyan. Okay, so i-monitor lang muna natin itong Bloom. Okay, URC, punta sa URC, another undervalued. Ganun mostly kung may kaugnayan siya sa PSCI di ba nakita natin PSCI is nagko-consolidate.
So, antay-antay lang, ganun. Ganun naman yun. Hindi naman na porket ngayon ka nagka-analyze, ngayon ka rin mag-invest. Di ba, minomonitor mo nga, perfect time ka na. Right? So, it is nagkaroon na siya ng breakout. Okay? Ito, yun dito. Dito siya nagkaroon ng breakout. Especially dito. Sa kanyang from over sold, okay? Dapat is mag-breakout dito sa above 50. Alright? Kasi parang gumawa lang siya ng pumanik lang siya pero wala pa siyang breakout. Sorry. Okay? Wala pa siyang breakout. Dito itong kanyang resistance. Ayan. Actually is area siya, no? Ayan, hanggang dito. Ayun, no? Ayun, mula dito, okay? So, dito siya nagkaroon ng breakdown, okay? Nag-breakout siya on the downside nung kasalukuyan nandito siya, no? Tapos pumunta siya dito. So, kailangan mag-breakout siya ulit, balik siya roon, okay? Tapos hindi pa siya nag-uptrend noon, nagko-consolidate pa lang din. Nagko-consolidate pa lang siya noon, hindi pa siya nag-uptrend, okay? Dapat is ma-reach niya yung above here. Yan. Yan. And next is this. Okay? Ganon ang paggagawa or pagpa-plot ng iyong resistance. Correct. Oh, next natin. Oh, i-monitor mo lang yan. Undervalued, another undervalued stock. Okay, kung investor ka. GT Capital. GT Capital. Wala pa rin. Okay. Hindi siya pumakabila rito, no? Below 30. We will see. Siguro kasalukuyan siyang downtrend. Ayun eh. Uptrend, tapos nag-consolidate na ganyang kalaki. Tapos ayun. Parang nag-double tap doon, ano? Ayun, double tap. Tingnan natin kung makakarating siya hanggang dito. Ayan, sa support level na yan. Ayan yung pangalawang support level. Ito yung next support level. Ayan. Ayun na nagkaroon na ng breakout dito on the lower side, no? Ito. Support niya to. O ito, maybe you can call this support 1 and this is your support 2. Okay. Pupunta siya rito. Ganun. Alright. So, wait muna. Wala ka naman nakikita rito na indicator na nag-change ng direction. Okay? So, ganyan ko siya tingnan. Kung meron kayong other opinion, comment sa baba. Okay? Tingnan natin. Tell. Okay. Yung tell. Okay. So, nag-support lang siya dun sa dati. Ayan. Yung area na support yan. Ayan. Dito. Ayun. Ayun. So, ano ang next support niya? Next support niya is dito. Ayan. Napapansin nyo yung line, pang nagla-line kayo guys, dun siya nagkakaroon ng breakout. Okay, like this. O, breakout doon. O, yun, breakout doon. O, yun, o. False breakout, bumalik. Okay, yung mga long candles, long body of candles, nando doon sa line nyo, dinatamaan ng mga line pag nag-plot kayo ng support and resistance, di ba? So kung ikaw is nagdi-day trade or nagsi-swing, andito ang kanyang range, okay? Yan. O, pabalik siya doon. Pabalik siya rito. So, from here, lowest, highest, lowest, then highest. Magre-range lang, magko-consolidate lang siya dyan. So, wala pa tayong trend or good signal. Okay? Wala rin tayong nakikita rito sa kanyang RSI. So, pagka mahirap, ignore nyo muna. Lagyan nyo ng X sa inyong list. Okay? Although, i-monitor natin kasi undervalued siya.
And thinking na malaki pala yung kanyang tail yan. So, malaki masyado yung kanyang price. Okay? So, kung limited ang iyong fund, konti lang mabibili mo dyan. Right? Oh, so yung next undervalued, yung last undervalued natin. Okay? Ay, salamat. Monday. Oh, so, i-continue natin ito tomorrow. Oh. Monday is medyo wala rin tayo nakita. Bumabalik siyang ganun para nag-double tap siya. Actually, double tap yan eh. Ayun bumalik lang siyang ganun. Letter M. Okay? Ayun. Support. And then support. Isa rito. Ayun yung last. Okay? Wala din tayo nakikita rito. Wala tayong nakikita sa kanyang kasi tinitingnan natin itong RSI as a leading indicator, no? So, monitor lang itong Monday. Okay? So, next may isi-share ako sa inyo. Okay, another indicator para at least makatulong. Kasi price action alone na tinitingnan mo dito is sometimes hindi siya ganun kalinaw. Okay? Kaya kailangan natin ng confirmatory or confirmation indicators.